Cavite. Live stream. Okay na. Check test. 1, 2. Check test. 1, 2. 2. Testing. 1, 2. Test. 1, 2. 2. Ngayon po ay ating nasa saksihan ang pagpasok ng delegado mula sa Pangdiocese na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, Reyna del Calafur. Palakpakan po natin ang Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Muli po ang aming pagbati at maligayang pagdating sa Pangdiocese na Dambana at Parokya. Sino next na? Sige tayo. Muli po ang aming pagbati at maligayang pagdating sa Pangdiocese na Dambana at Parokya ni Santa Maria Magdalena dito sa bayan ng Kawit. Ang pagpasok ng andas dula ng larawan ng Mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Bigyan po natin siya ng isang masigamong palakpakan.
nasasaksihan ang mapaghimalang larawan ng Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ang reyna ng lalawigan ng Cavite. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Palakpakan po natin ang reyna ng probinsya ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Bigyan lang po natin ang daraanan ng Andas ng Mahal na Birhen ng Soledad sa pagpasok sa St. Mary Magdalene School. Maraming salamat po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Amin pong pinapaalalahanan ng lahat na maaaring ingatan po ninyo ang inyong mga mahahalagang gamit. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na naririto, maraming salamat po. Sapakin ko yun. Ng Revolusyonaryong Kapitenyo, ang paraluman ng Bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Viva Santa Maria Magdalena! Viva Santa Maria Magdalena! Viva Santa Maria Magdalena! Ayoko na, kulay yan. Nagalaw ko sa At sa saliw po, hinal at ang mapaghimalang imahen ng paraluman ng Bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Ng Diocese ng Imus, matapos itong humiwalay sa Archdiocese ng Maynila noong taong 1961. Mula noon, ang imahe ni Imam na ngayon nasa ating harapan ang naging tanglaw ng pag-asa, lakas ng pananampalataya at bukal ng pagkakaisa para sa mga anak niyang deboto. Maraming natalang mga himala sa pamamagitan ng pagdedebosyon kay Imam, kagaya ng iba't ibang karamdamang pinagaling, mga nagbalik loob sa mga kahilingang natupad patungkol sa relasyon, pag-aaral, hanap buhay, promosyon sa trabaho, pag-aasawa, kapayapaan ng isip, pagpasa sa mga pagsusulit, pagtatrabaho, o migration sa ibang bansa, pagkakaroon ng anak at marami pang iba. Noong Mayo 13 taong 2000, sa Pang-Diocese na Dambana at galing malalim na nakaugnay sa mga
lalim ng katatagan at lawak ng devosyong ito. At matapos ang masusing pag-aaral at formal na pagkonsulta sa Presbyterial Council ng Diocese ng Imus, ang parokya ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario ay idinakila bilang pang-diocese na dambana noong ika-24. Ngayon po ay ating pasalubungan ng palakpakan Nuestra Señora del Candelaria. Mula naman po sa pang-diocese na dambana at parokya ng Mahal na Birhen ng Candelaria, buhat sa bayan ng Silang, Cavite. Ang parokya ng Silang ay naitatag noong 3 ng Pebrero taong 1573 sa ilalim ng patronato ni San Diego de Alcala sa pamumuno ni Fray Diego de la Concepcion at Juan de la Cruz. Ang unang simbahan ay gawa sa mga magagaang na materyales, partikular ang kahoy at nipa, ngunit ito ay nasulong. Kaya naman, minarapat na mga misyonero na magpagawa ng bagong simbahan, ngunit ito pa rin ay nasa magaang materyales. Kaya si Katlong at ang mga marangyang retablo nito, ang simbahan gayon din ang mga retablo ay dinilakara bilang National Cultural Treasure o pambansang yamang pangkalinangan noong taong 2017. Dahil na rin sa lubos na pagmamahal at maalab na debosyon sa Mahal na Birhen, ang veneradang imahen na pinagpipitaganan at minamahal na ina, reyna at patrona ng bayan ng Silang at ng Bulubunduking Cavite, ay nagawaran ng koronasyong episkopal noong ika-31 ng Enero taong 2019 sa pahintulot ng lubhang kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista, obispo ng Imus. Ang Hindo Oficial de la Coronación, ang Orina ng Candelaria, ay mula sa orihinal na titig ni Ginoong Hervane Monzon at nilapatan din ng orihinal na himig ni Ginoong Tani Gasgolan. At mula sa pagiging parokya, ang simbahan ng Silang ay tinaas sa antas ng isang pang-diocese na dambana. At ngayon ay hindi po makukumpleto ang ating gabi kung hindi mo makakapiling ang reyna at patrona ng ating mahal na diocese. Ito ang demosyong dumating sa ating bansa, bunga ng pagpupursigi at mga aral ni Apostol Santiago. Ang pamimintuho sa marilag at banal na imahen ng Mahal na Birhen ng Del Pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay mailuklok at maging patrona ng simbahang inihiwalay sa parokya ng Kawit. Mula rito, ang pamimintuho Tabaga. Ayon sa kasaysayan, patapos ang isang malakas na bagyo noong
taong 1667, isang pintang larawan ng mahal na Birhen Maria ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kaniyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala, at siya'y itinanghal sa isa sa 8 simbahan sa larawan ng reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Atin pong salubungin ng malakas na palakpakan ang mapagimalang larawan ng ina, reyna at patrona ng Cavite, Nuestra Señora. Ayon sa kasaysayan, patapos ang isang malakas na bagyo noong taong 1667, isang pintang larawan ng mahal na Birhen Maria ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kaniyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala, at siya'y itinanghal sa isa sa 8 simbahan sa larawan ng reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Atin pong salubungin ng malakas na palakpakan ang mapagimalang larawan ng ina, reyna at patrona ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portamaga. Kilala sa tawag na Reyna de Cavite ay mula naman po sa likhang tula ni Fray Tomas de Andrade at inapatan ng himig ni Don Julian R. Felipe na tumamon sa buhay. At ngayon, ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa Puro Rektor ng Pang-Diocese na Dambana ng Mahal na Birhen Soledad ng Portamaga, ang parokya ng San Roque, Reverendo Padre Michael Riume. At kapiling din po natin ang isa sa pinagbibitagan ng patron dito po sa ating probinsya. Ating pong salubungin ng malakas na palakpakan, San Agustin de Tanza. Mula po sa Pang-Diocese na Dambana ni San Agustin at parokya ng Santa Cruz, bayan ng Tanza, Cavite.
naman, naging bisita ito na San Francisco noong taong 1772. Noong ika-29 ng Agosto 1780, ang Santa Cruz de Malabon na naging bayan noong 1770 ay iniwalay sa inang simbahan ito at naging parokya ng Santa Cruz de Malabon kasama ni Padre Narciso Manas, isang Indio Tagalog mula sa Bulacan, bilang unang paroko. Bago ang deklarasyon ng parokya, mayroon ang inventaryo ng bisita na nagpulat ng maliit na simbahan ay gawa sa kawayan, kahoy ng tipa. Mayroon na ring retablo at imahe ni San Agustino Ona. Ginawa ni Padre Manas ang lahat upang mapaganda ang simbahan. Gayon din dahil sa sunod-sunod na pagkawasak dulot ng bagyo at lindol, ang simbahan ay kinakailangang itayo muli. Noong panahong iyon, ang bayan ay napakahirap, kaya ang kura paroko ay kailangang gumamit ng sariling pondo para matustusan ang muling pagpapatayo ng simbahan. Sinimula ni Padre Manas ang pagtatayo ng simbahang bato at kumbento. Subalit noong taong 1811, siya ay pumanaw nang hindi natatapos ang kaniyang pangarap. Noong 1860, ang parokya ng Santa Cruz ay pinagkatiwala sa mga paring Dominiko. Si Fray Alberto Planas ang naging unang Kastilang Dominiko na pura paroko. Sinimulan niya ang pagtatayo ng kasalukuyang simbahan at kumbentong gawa sa bato at tisa. Pinamahalaan ng mga Dominiko ang parokya. Isang maliit na simbahang yari sa bato ang natapos noong 1840 sa panahon ng pamumuno ni Padre Modesto de Castro. Itinayo at pinasanayaan noong 1816 ng Nobyembre taong 2000. Ang replika ng imahe ng Immaculata Concepcion, Santa Maria Magdalena. At sa natatanging sayaw panalangin ay ating pong samahan ang panalunan ng buhay ng langit at ang patrona ng Revolusyonaryong Kapitenyo sa ating pong nagaganapin Paraholing Grande sa gabing ito. Isang maliit na simbahang yari sa bato ang natapos noong 1840 sa panahon ng pamumuno ni Padre Modesto de Castro. Itinayo at pinasanayaan noong 1816 ng Nobyembre taong 2000. Ang replika ng imahe ng Immaculata Concepcion ay pinagawa at nasa pangalanan ng Reverendo Padre Alex Melchor Paz. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Kasama po ng parosya ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepción ang mga devoto mula po sa bayan ng Daing Cavite. At ito po ay inagapayan din ng Bandang Magdalo. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Ating pong palakpakan, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen!